Wala kayong makikitang yupi. Diba da? Pero sobrang lakas na nung bagyong uwan. Delikado talaga yung mga ganun. Buti na lang may tayo, new project. Ito, dahil nalas yung kung ano yung mangyayari dito sa bahay. Tuturuan din tayo ni Dada, kayong mga kagweni, kung paano umakyat at hindi mahulog sa iba. Wow! Nasira at talagang nagmisto lang floating house. Yun yung pagkakaano ni Kuya dito sa repeat. Kaya hindi siya bumigay. Bigat siyang trumabaho niyan eh. O, effect yung bubong. Hindi man lang inano ni bagyong uwan. Epektong ng timpahuway. Diba? Matibay. Matibay yung pagkakagawa nila. Talagang pinakain nila sa semento para hindi siya unlike dun sa taas, diba? Kila Lola. Lang kasi yun, light materials, kaya ganun yung nangyari. So, ito naman ginawa ng timpahoy, talagang tingnan nyo, wala kayong makikitang yupi. Diba da? Pero sobrang lakas na nung bagyong uwan. Sobrang lakas nung hangin. Dito, may arang na. Ayan, new project. Kasi kung wala tong project na to, hindi ko alam kung saan to pupulutin. Oo. Kasi babaklasin to eh. Napakalakas ng hangin. Yung habagat. Paganyan. Ay, oo, may paganon yung habagat. Sobrang lakas. Baka na na to eh. Ilang oras na bumabayo yung habagat. Talagang nakikita nga dun sa video. Talagang umiikot yung hangin. At yung ulan nagsasalubong. Kaya delikado talaga yung mga ganun. Buti na lang may tayo, new project. Ito, dahil nalas yung kung ano yung mangyayari dito sa bahay. Basta ang pagpagawa ng new project, talagang nakakatulong pa din. Kasi kung wala nga ito, hindi ko alam kung saan pupulutin tong bahay ni Gwen. Buti lang may harang na. Kasi dito sa Boulevard, buwelo yung hangin talaga. Oo. Kasi malawak dito galing sa lake. Yung mas lalong lumalakas pag nakakaano ng tubig. Yung persa nung bagyo talagang mas lumakas, di ba Dada? Pag sa tubig talaga malakas sila. Kaya expected dito talaga, mas lalakas yung mga bagyo. Kaya dapat, matibay talaga dapat ang ginagawang dito, structures. Hindi pwedeng yung basta-basta ka lang gagawa ng bahay. Hindi pwede yan dito kasi sisirain lang naman yan ng bagyo. Kaya nga dapat matibay. Baka ma-misinterpret na naman ako. Uy, babash na naman. Kung ano na naman yung tinutukoy ko. Sinasabi ko lang, dapat matibay. In general na yan, para sa lahat. Bagong building. Yan. Ganito ang talagang tama dito. Kasi pronto ng bagyo. Hindi ito matitinag ng pag-impet. Anong bagyo? Dapat mga ganito talagang poste, malalaki, yung mga bakal, malalaki din. Para safe yung mga titira. Yun lang naman eh. Sa flood prone area, yung daanan ng bagyo, dapat matibay talaga. Kasi madidisgrasya din naman yung titira doon kung hindi matibay yung bahay. Diba? Buti na lang, hindi bumibigay itong bahay ni Gwen. Ibig sabihin, matibay din yan. Oo. Plus, dahil sa new project,
mas lalong tumibay. Mas lalong tumibay dahil sa ano. Kasi naarangan na. Oo. Ito yung panangga ng bahay Hanggang ko. Ano, kahit anong bagyo dito, sasantayin lang dito. Kaya wag nyo nang i-bash kung ano man tong new project namin. Abangan nyo na lang kung ano to. Tsaka, ito pa yung nag-save dito sa bahay ko. Kasi Dito. sa ganung kalakas na ano, super typhoon. Tapos itong bahay na to nakaharap dito sa lake. Hindi ko nga ma-imagine kung anong itsura nito kung wala tong nasa unahan. Kasi doon pa lang, kaya nga kami biglang napatakbo kahit habagat na. Kasi nangamba din kami na kung ano yung mangyari, anong susunod na mangyari. Nag-overthink na kami. So, kaya kahit ganun yung ano, sinung na namin yung habagat, napakalakas ng hangin. Halos itumba kami. Naghahawakan na lang nga kami. At ayun na nga mga kagwani, mas exciting itong content natin for today's video dahil tuturuan tayo ni Dada kung paano umakyat sa rooftop. So, ayan. Ginagawa niyo ng paraan para makaakyat ako. So, mamaya tuturuan niya ako kung ano yung step by step para hindi mahulog sa iba. Charis! Mahulog sa hagdan, ganyan. Tuturuan din tayo ni Dada, kayong mga kagweni, kung paano umakyat at ano, hindi mahulog sa iba. Wow! Natawag si Dada. Para hindi daw mahulog sa iba. Mga bari. Tapos ang loob siya. Go, Dada. Laban lang. Hindi man lang ako nag-breakfast ngayon, Dada. Hindi ako nag-coffee. Diretso ako dito. Diretso nag-vlog. Ayan! Nagpapakita na si, Haring Araw. Perfect. Papakita na siya. So, sana tuloy-tuloy, di ba, Da? Para mas mapadali yung mga gawain at makalipat na din kami dito. Maya-maya, Dada, lilipat na tayo dito, di ba? Kasi mas okay din. And safe na safe dito sa second floor. Yung gagawin natin. Lumot mo. Kulob kasi doon. Kilala lang. Si Bruno talaga. Ano yan, bantay namin. Di ba, Da? Bruno the dog. Ayun na mga kagwani, I'm so excited na umakyat sa pinakatuktok nitong new project. Sinesecure lang ni Dada na safe yung aakyatan natin. Yun na nga, para hindi nga mahulog daw kasi. Meron na. Hindi na kailangang mahulog sa iba kasi meron na. Wow! Agree ka ba dun, Bruno? Wala. Wala akong pake. Sabi ni Bruno, wala akong pake. Bahala kayo dyan. Sana may balik na yung internet at power. Kasi nung kasagsagan ng bagyo, may signal. Diba, Da? Tapos, masasabi ko ngayong bagyong uwan, mas tumagal yung power, diba, Da? Unlike before na onting ulan-ulan lang yan. Talagang pinuputulan na ng power para hindi na makaano yung mga tao. Like, yung pa siguro lang sila. Tapos, ayun. Sundan mo ko. Sa ngayon, nawalan na ng kuryente. Tadi ka kami po na. At ayun, baliktad naman ngayon. Tapos sali. Kung kailan wala ng bagyo, wala ng signal. OMG. Ay, sundan lang natin si Dada. Ala, hindi man, marupok. Dobo ko mahulog, me. Hold.
Ikaw muna kiyat. Agko na train put. First time ni Glenn na makapunta dito sa top. Top of the Na- world. na Ang building. ganda. Ang ganda. Wow. Ah, Wow. Wow, ang ganda. silang tanaw. Ay, ang ganda ng tanong. Hindi. I mean, ang ganda dito sa tok-tok nitong new project. Pero, nung pag akyat ko, hindi ko napansin na yung ano, hindi ko na pinansin yung baha, tubig baha. Ayan. Medyo nakakalungkot na ganito yung itsura. Dahil may mga, ayun no, may mga kabahayan na nasira at talagang nagmisto lang ano na, floating house, di ba da? Nagmisto lang floating house na dahil sa tubig baha. Dala ng bagyong uwan. Nagalit na si Uwan. Nagalit si Uwan dito sa Pilipinas. Kasi marami ng anomalyang nangyayari. Truth. Kaya nagalit talaga siya. Super talaga yung dala niyang galit. Si Uwan. Pinapamukha talaga sa ano, sa mga kurakot na asan yung flood control nyo? Oh, di ba? Wala effect. Bookin nga natin yung natitirang flood control ninyo. Yan. Kung hanggang saan. Ayun. Yun na yung nangyayari. Buti na nga lang ano, nauna na naman. Boulevard. Ano, okay naman. Kung hindi, sana ano natin. May bakbak na sa kabila. Oo. Tapos may tipak na. Doon di ba? Unang nabaha doon sa dating riprap. Putol kasi yun, putol. Dating riprap doon. Maliit lang kasi yun. Kahit pa paano, matibay naman yung pagkagawa niya. Yung water level ng lake, mataas na. Kaya pag ganyan na mataas ay New Zealand, talagang apaw yun. Papuntang pabulod, apaw, abwa, maraw. Kasi yun din yung dadaanan ng tubig na galing dito. Yung mga biscuits at mga bahay medyo lumilitaw pa naman, pero yung iba malubog na, yung iba na yung ano say biscuits at mga balay-baloy ano na, nakalublob na sa tubig yung iba dahil mataas yung pagkakagawa. Ayun, hindi na ako buti lang ano, matibay din yung kawayan dyan sa tubig kasi sa ganong bagyo dapat wala na yan. Oo. Dapat wash out na yan. Ayan, marami pang nakatayo. Pero yung ano, nalang sira. Bumigay na. Bumigay niya. At yung, ewan ko lang, makikinabangan pa yung isang tent. Lapitan natin. Walang kung maayos ko pa yan. Pero may remedyo yan. Hindi pa naman gaano sira. Kaya ano lang, may ano, nabaluktot, bakal. Palitan na lang ng kawayan para magamit. Yun, kila mami oh. Oh, yung bubong nila. Tulad lang dati, binawa. Pero ngayon, talagang nasira yung ano nila. Pati dito sa likod namin. Dati niya, linipan. Kaya nasira. Aling bubong. O diba? Naka ano talaga to? Saver talaga tong ano. Sinadya ko pa-anoan to, pa-overlapan. Kasi talagang inano kong maprotektahan tong bahay. Kaya dati yung plano, wala namang ganito. Overlap. Ano lang, makatayo lang yung building. Kaya lang, inisip ko, walang silbi yung harang kung may konting space na anuan ng hangin, tubig ulan. Kaya pinaanuan ko ng overlap. Kaya ayun. Ayun oh, safe na safe yung bubong mo.
Wala man lang baklas. Talagang ano yun. Ano lang, dumadaan lang dito sa ibabaw, yung hangin. Kahit anong lakas ng hangin, dito lang sa babaw. Kasi may ano to, may biga pa sa ilalim. Kaya ibang nakaharang sa bubong. Yung ano naman, yung unang hangin, galing dito sa yung ilawod. Ganda na rin yung pagkakaano ni Kuya dito sa repeat. Kaya hindi siya bumigay. Bigat siyang trungaw niyan eh. Kahit halos mahulog na siya. Kasi napakataas. Ayos yung pagkakaano. Repeat. Diba yun? Mag-isa lang si Kuya Gats yung nagtrabaho nito, di ba? May kasama siya. Ay, yung, may kasama Si siya. Tay Kalo siya. Ay, si Tatay Kalosi. O si Vince. Basta ano siya. Basta may katulong siya. Katulong siya dito. Hindi naman kakayanin niyang solo. Kuya Vince o kaya Tatay Kalosi. Isa sa katuwang ni Kuya Gats yun. Yan, ganda dito. Maganda dito po, lalo kung tapos na to. Mas maganda. Kasi ano na, pre, yung security, una, at kahit anong bagyong dadaan, medyo kampante na kami dito. Na, dito ibubuwal ng bagyo, kahit anong bagyo. At may malilipatang malapit, lalo sa mga gamit na hindi dapat mabasa. Takas na lang. Hindi na kami mag-ano dyan sa tulay. Gaya nung kahapon, talagang sumasayaw yung tulay. Tapos sabay pa nung napakalakas na hangin. Kaya grabe. Grabe talaga yung experience na naman. Chance to experience. Pero sanay na kami sa bagyo eh. Yun na lang naging buhay namin dito sa bayan ng bagyo eh. Kaya, pero nakakangiti pa rin kasi siyempre pagkatapos ng bagyo, ano na, maliwalas na, ano, back to normal, patuloy sa mga gagawin at sa mga plano sa buhay. Kasi hindi naman tayo dapat sumukoy. Laban lang. Araw-araw. Hindi pwedeng yung ano na lang tayo uupo, magmumuni-muni na walang ginagawa. Ayan. Dahil Maya-maya nga, wala mangyayari sa patuloy na upo lang. babaklas. Kasi maya-maya lilipat na kami, balik na kami dito para makapag-ayos ng ako marami akong gagawin eh. Puputol pa ako nung sangang nakadagan dun sa tulay, yung akasya, yun din ang nakatulong dun sa ano para Tulay. hindi bumigay yung tulay. Timing naman yung pagbali ng sanga dun umaibabaw sa tulay, kaya medyo na parang inakap niya yung tulay para hindi bumigay. Prinotektahan, di ba? Para hindi Galing, bumigay, yakap niya yung tulay, yung sanga, tingnan mo. Galing din ng mga ano. Butas niya. Yan, bababa na si Gwen, marunong na siyang makyat. Ewan ko lang sa pagbaba. Ang dandan lang. Kapit lang. Huwag kang bibitaw. Huwag basta-basta lumilipat ang paa. Kasi masama yan. Meron ka nang natutungtungan, bigla kang lilipot sa iba. Yan. Kunin mo na to.
Bahay na, ako na lang. Didira. Wait. Ay, pupunta pa rin. Dito, dati lang. Ah, Isa. Patunga tayo likod. baka maputol. Hindi, putol-putol mo. Hindi nga naputol ng bagyo. Sa hawak mo, mapuputol. Ano pa? Nabigat ako. Superwoman. Dahil ako'y isang baboy. Oh. Ah. Na. Success. First time kong umakyat doon. The best. Maganda doon sa taas. Mahangin. Ano pa kaya yung bagyong uwan? Tapos nandun ka. Sobra-sobra. Sobra-sobra yung hangin. Tsaka delikado. Eh, may Mingming oh. Kamukha ni Cookie. Eh, na si Haring Araw. Nagpapakita na. Tiyoti siya nagpapakita. So, ayun. Balik na tayo dun sa bahay ni Lola dahil ano, breakfast ako. Kakape muna ako. Tapos, kung ano ang pagkain doon. Ikaw, Bruno, bantayan mo si Dada. Bruno, uy, snab. Bantayan mo si Dada. Bye-bye. Iwan na kita. Ay, sasama siya. Sama ka? Lika na. Bye-bye. Ay, dito pa pala. Wait lang. Mamaya na tayo bumalik doon sa ano. Bidyoan natin si Dada. Okay. Check ko dito kasi ano. Dito pumapasok yung tubig. Ayan. Basa. Saan yung galing, Da? Ha? Saan yung galing? Ano sa... Sa din na. Ah, ba't basa? Ah, dito. Ano sa tubig? A few moments later. Baka nauna na sa akin si Bruno. Kahit na tayo dun. Balik na lang tayo mamaya. Hello, doggy. Makikiraan. So, ayun mga kagani, hanggang doon na muna. At sa susunod na vlog ulit. So, ayan, abangan na lang ang mga susunod na update. At maraming salamat po. Keep safe, everyone.